Hello po at nandito tayo ngayon sa part 2 ng ating volume 1, The Life and Times of Jesus Christ. Ito po ang pasimulang topic para sa lesson 7, The Birth and Childhood of Jesus Christ. So pag-uusapan po natin dito yung kapanganakan niya at paano siya namuhay during his childhood at ano ba ang mga miracle things or prophecy na na-fulfilled during the birth of Jesus Christ. Sabi doon, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So ipaparating po natin dito sa lesson na ito, yung miraculous birth niya, yung pag-conceive ni Mary, at yung mga bagay patungkol po sa mga propesya, patungkol po sa kanyang kapanganakan. I hope ma-enjoy niyo po itong subject ng the birth and childhood of Jesus. Lesson 7. The birth and childhood of Jesus. Sa umaga pong ito, sa araw na ito, ay pag-uusapan po natin yung unang lesson ng The Life and Times of Jesus Christ. Ito po yun, The Birth and Childhood of Jesus. Sana po ay binasa niyo po yung mga verses sa ating listening room time guide, Book of Mark chapter 11. Kung hindi niyo po nabasa, sa linggo pong ito, mag-umpisa na po kayong magbasa. Nang sa ganun po, hindi po kayo mabitin, no? Hindi kayo mabihind sa pag-aaral na ito. Sabi po sa ating key verse, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have everlasting life. Ang tanong, bakit pumunta si Jesus dito? Ang sabi ng Biblia, in the beginning, God created the heaven and the earth. Tama ba? Genesis 1:1. So, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Tapos, ang last thing na ginawa ng Panginoon ay ang tao, ang lalaki at ang babae. Nilagay niya sila doon sa garden, but Adam and Eve designed to live forever. Ang disenyo talaga sa kanila is walang kamatayan. Wala sanang death, no? They will live forever. Pero, pumasok ang kasalanan, no? Pumasok ang kasalanan sa kanila. Unang-una, sinless sila eh. May pagpipili sila, either sundin ba nila ang Panginoon o hindi. Dito sa garden, si Adam at si Eva, na-enjoy nila ang Panginoon. Everyday communication. Ang buong lupain ay puno ng kapayapaan. There is peace between God and His creation. Si Adam at saka si Eva, free sila, na-enjoy ang lahat ng pagkain sa buong lupain, no? Pero meron lang isang restriction. Huwag kainin yung tree of knowledge of good and evil. But remember that there is also a tree of life in the garden. So, that's the reason that they can have an access to the tree of life. Pero, ang gusto nilang tikman, yun talagang tree of knowledge of good and evil. Sinabihan sila ng Panginoon na, kung kainin nyo ito, kayo'y mamamatay. Ibig sabihin, they will become spiritually separated from God. And eventually, of course, mamamatay sila physically, di ba? Pero, dahil nga doon sa katigasan ng ulo nila, at dahil nga doon sa enticement, no? Sa temptation na ginawa ng Satan, na isa sa mga anghel ng Diyos na nagreveal din sa kanya, si Eve ngayon ay na-drawn, no? Na-tempt talaga doon sa prutas na yun. Anong sarap siguro ng prutas na ito? Siguro yun ang naiisip ni Eva, no? Si Adan at si Eva ngayon ay kinain yung prutas at nireject ang authority ng Panginoon. As a result sa disobedience na ito, pinalaya sila mula sa garden at nahiwalay mula sa Diyos. So ang problema talaga ay hindi yung bunga eh. Yung disobedience nila. It doesn't matter anong bunga yun. I don't know anong bunga yun ngayon ha. Sabi ng iba, mansanas daw. Sabi ng iba, mansanitas. Sabi ng iba, peras. Hindi ko alam kung anong klaseng prutas yun. But all I know, it's not about the fruit. It's about the attitude of man. It's about the disobedience of Adam and Eve. Yun ang pinaka-keyword eh. Ang hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung ang tao hindi susunod sa kalooban ng Diyos, yun na po ang umpisa ng lahat. So anong nangyari? Ginawa ng Diyos ang lahat, no? Okay na sana. Pero nagkasala ang tao. So pinalayas ng Diyos. Genesis chapter 3 verse 24. Kung merong mga blanco dyan sa notes ninyo at hindi pa ninyo nasagutan, ito yung sagot, no? So he drove out the man and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword which turned away to keep the way of the tree of life.
So, merong tree of life doon, pero hindi makakalapit sila. So, imbis na mabuhay sana sila, but God make a restriction for them, wag na kayo lumapit dito sa tree of life, yung pangalawang puno, no? So, ang nangyari, sin ay hindi lamang nakaapekto kay Adan at saka kay Eva, kundi nakaapekto ito sa lahat ng human race. Through them, sin and death pumasok sa mundo at ang buong lupain ay naging cursed, no? The entire human race. Kaya tayo ay nakamana ng kasalanan ito. Kaya meron tayong tinatawag na the fallen nature of man. The fallen nature, ibig sabihin, yung sarili natin, meron tayong sinful nature na namana mula sa ating mga magulang, no, sa ating forefathers. At sabihin niyo pa, Pastor, unfair naman yan. Sila yung nagkasala, ako yung nadamay. Actually, kahit sabihin pa natin, hindi tayo ang nadamay doon, wala tayo doon. Pero tingnan nyo ngayon, mula nung tayo ipinanganak, ilang kasalanan ang ating nagawa? Sobrang dami rin po. Bakit? Hindi yan dahil ikaw ay, ano tawag nito, hindi ka damay kay Adam at saka Eva, ibig sabihin, wala ka nang magagawa. No. Because of the sinful nature, dahil nandito tayo sa katawang ito na nakatali sa kasalanan, we are bound to commit sin. Makagawa talaga tayo ng kasalanan. Bakit? Nakatali pa tayo doon sa kasalanan na nature. Kaya kailangan tayong makawala sa nature na yan. Anong sabi ng Romans 5:12 and Romans 5:19? Basahin natin ha. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Pero sa verse 19, ito pagkasabi, for as one man's disobedience, many were made sinners, so by the obedience of one man shall many be made righteous. Kung si Adam, the first Adam, ay nagkasala at tayo'y namatay, but the second Adam, Jesus Christ, ay dumating that we become righteous before the Lord. Nakuha niyo po ang point? So si Adam ay nag-cause sa atin ng death, pero si Jesus Christ ngayon ay nag-restore ng tinatawag natin eternal life. So every human being ay nagkasala. Sabi nga na Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. And of course, dahil nga sa tayo nagkasala, nararapat lamang po na tayo'y parusahan. At ang parusang ito ay kamatayan. Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So bakit pumunta si Jesus Christ dito? Para po tayo'y mapatawad sa ating kasalanan at mabigyan tayo ng bagong pag-asa. Mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Bilang creator, God could have destroyed Adam and Eve and started over with a new world, di ba? Bilang Diyos at tagapaglikha, kaya niyang patayin si Adan at si Eva at magumpisang muli. Pero dahil ang Diyos natin ay pag-ibig, nag-provide siya ng kaparaanan na kung saan ang mga tao ay mapalaya mula sa kasalanan at kamatayan. Kaya sa Old Testament po, ang Diyos ay nagbigay ng batas kay Moses sa Israel na kung saan kanyang pinili ng mga tao upang sa ganun ay ipakita sa tao yung plano ng Diyos sa pagligtas sa sangkatauhan. Ang required niya lang sa Israel ay ganito. They have to offer as sacrifices for their sins. And they have to follow the elaborate system of offerings and sacrifices to deal with their sins, no? Ang system ng Lord is mag-alay ka ng tupa to foreshadow or para maging, anong tawag nito sa Tagalog yung foreshadow, to represent, to in due time, para ipakita sa darating na mga panahon ang plano ng Diyos ng pagligtas sa sangkatauhan. So sinabi niya doon, mag-alay kayo ng mga tupa, mag-alay kayo ng mga baka para sa inyong mga kasalanan. So, ang pinaka-sacred na araw para sa Israel calendar ay yung tinatawag Day of Atonement o yung araw ng pagtatakip ng kasalanan. Yan ay mangyayari every the 10th day of the 7th month.
sa pang 10 araw sa ikapitong buwan. Sa araw na yan, ang high priest ay papatay ng hayop tapos iaalay doon sa bronze na altar of sacrifice at dadalhin yung dugo doon sa holy place ng tabernacle para sa pag-aalay. Ganito ang mangyayari. Doon sa small chamber na ito, yun yung pinaka-cherished possession nila. Nandoon yung tinatawag na Ark of the Covenant. Doon ito dadalhin ng high priest yung dugong nakuha mula doon sa hayop na pinatay. Ito yung nagsisimbolize ng kanilang relationship sa Panginoon at sa presensya ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. During sa Day of Atonement, yun ang natatanging araw para sa mga Israelites na maghandog ng alay doon sa most holy place. So, ang tabernacle ay meron pong holy place at meron din tinatawag na most holy place. Ang most holy place po na ito ay tinatawag po na nandoon po yung tinatawag na Ark of the Covenant. So, doon ay sprinkle yung blood sa mercy seat. Tapos, ang action nito ay magsisimbolize na ang kasalanan ng Israel ay pinatawad na sa taong ito at next year na naman, bago na namang pag-aalay ang gagawin. So, yun po ang nangyayari sa Day of Atonement, no? Taon-taon, maghahandog sila ng alay para patawarin yung kasalanan nila sa buong taon. So, Israel eagerly look forward sa araw na yan, no? They are waiting for that time na yung sacrifice nila ay matanggap. Kasi ganito yan, kung ang pag-aalay tatanggapin ng Lord, ang usok ay pumainlan lang sa langit. Pero kung hindi siya tatanggapin ng Lord, ang usok ay nandyan lang sa baba. Ang problema niyan, kung ang pari o ang high priest, yung pinaka mataas na saserdote, ang damit niya ay may dungis, sa loob ng holy place, siya ay mamamatay. Yun po yung disadvantage. Anyway, it's not part of this topic, but let's continue. Ang dugo ngayon ng mga hayop, ng baka, ng kambing, yung tupa, temporary lang po yan. Ang animals ay hindi pwedeng makasubstitute sa tao. God's law demanded death for sin. Kasi ang demand ng Lord, kailangan may mamatay para sa kasalanan. So ang hayop ay papatayin para sa kasalanan ng tao. And the blood of the bulls and goats is not enough. Only a sinless man could be the permanent and conclusive substitute for sinful humanity. Merong tao dapat na mamatay to save humanity. But who is the sinless man? Sino ba ang sinless man? Hindi yan pwede ako kasi makasalanan din ako. Hindi rin yan pwedeng ikaw kasi makasalanan ka rin. For this reason, God chose to come to earth as man. Bilang Diyos na dakila, siya ay nagkatawang tao. Kasi ang Biblia ay nagsasabing, meron lang iisang Diyos. And this one God became a man. No, He can manifest Himself in many forms in one moment. Kaya niya maging Diyos, at the same time, kaya niya maging tao at one moment. Kung sinabi kong ngayon nakikinig ka sa salita ng Panginoon, at na-feel mo ang presensya ng Panginoon dyan, hindi ibig sabihin yan walang Diyos sa langit kasi nandyan siya sa iyo. Because God can be present every moment of the day and everywhere. He was the Almighty and the Eternal Spirit. He became man and entered to the realm of human life. Naging tao siya. So this mediator go-between was the one God Himself in flesh, not another God, ha? Hindi ibang Diyos. Kasi ang sabi ng Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Yung nag-iisang Diyos, nagkatawang tao, hindi ibang Diyos. For God is absolutely and indivisibly one. By coming on flesh, finulfill ng Panginoon yung predetermined plan niya na iabot ang kanyang pag-ibig doon sa fallen men, doon sa mga tao na nahulog sa kasalanan dahil sa kanilang pagkakasala nga. So, ang nag-iisang Diyos ay bumaba mula sa langit. Pero hindi ibig sabihin wala ng Diyos sa langit. Ang ibig lang iparating yun, siya ay nagkatawang tao. Gusto kong i-clarify yan. Because He is only one God, right? Isang Diyos lang meron tayo. Bilang Diyos, bumaba siya mula sa langit, nagkatawang tao,
but His power still on the throne. Nandun pa rin siya, no? He can exist in one place at maraming, not just in one place, but everywhere, beyond what we can conceive. Tayo po as human, pwedeng ako present dito, pero sa Pilipinas, hindi ako present. Ikaw din, present ka ngayon habang nakikinig sa video na ito. Pero, hindi ka present doon sa ibang lugar. But God can be present everywhere. Though He is human, He is still present all over the world, ministering to the needs of the people. So, by coming in flesh, finulfill yan ng ating Panginoon. So, kahit siya'y Diyos, kailangan siyang bumaba at magkatawang tao. Bakit? Para iligtas ka at iligtas ako sa kasalanan natin. Okay, patuloy tayo. The announcement of Jesus' birth. So, in-announce ang kapanganakan ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ay hindi pinanganak doon sa matataas na angkan, no? Hindi siya pinanganak bilang hari. Kaya nga, nagkamali yung sinasabi nilang mga magi, yung mga mago. Yung the wise men from the east. Hindi po yun hindi po yun hari, ha? Hindi po yun sila mga sabi kasi king, 3 kings. Hindi po yun kings. Mga magi po yun, mga wise men. Probably they were astronomers. So, pumunta sila doon sa hari mismo kasi ang akala nila, ang ipanganganak nga kasi hari. So, pumunta sila sa palasyo. Ipagdating naman nila doon, ang hari naman ngayon sinabi, ay hindi mula dito. Sabi niya, kung makita niyo, bumalik kayo uli dito sa akin. No? So, God sent an angel to Gabriel, sent the angel Gabriel to Nazareth, sa bahay ni Mary, at doon pinaalam nga kay Mary na ikaw ay magbubuntis. Ang problema nito, si Mary ay engaged kay Joseph na isang karpintero. Sabi ng Luke 1:31, and behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and you shall call his name Jesus. So, ang sinabi diyon na magbubuntis siya, hindi mula kay Joseph, but through the Holy Spirit, no? Ang taong ito ang batang ipapanganak ay walang bahid ng kasalanan kasi hindi siya mula sa ama. Ang kanyang ina ay berhen. Ang pagkabuntis ay miraculously by the Holy Spirit. So, kung titingnan natin, talagang kakaiba. Nung nakita ni Joseph na buntis si Mary, ang iniisip ni Joseph, baka mapahamak si Mary nito, babatuhin siya. So, at that time, nag-appear, ang plano ni Joseph, hiwalayan si Mary. But the angel of the Lord appeared to Joseph at sinabi sa kanya at pinaliwanag sa kanya. At nakumbinsi naman si Joseph. So, nagdesisyon si Joseph na kunin si Mary as his wife and they were united hanggang nga sa pinanganak si Jesus Christ, no? And Matthew chapter 1 verse 25, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. At hindi talaga din sumiping si Joseph not until na pinanganak si Jesus Christ. So the Spirit of God and not Joseph was the father of Jesus. So ang Espiritu ng Panginoon ang naging ama ni Jesus Christ, hindi si Jose. Kaya nga, madalas na binabanggit ni Jesus Christ, Father, di ba? Father in heaven. Why? Because He became a son. Kaya nararapat lang na tumawag siya ng Father. But it doesn't mean that the Father and the Son are the separate entity. It's just the separate manifestation of God. So about this time, ang Roman Emperor na si Augustus ay nag-issue ng verdict na mag-tax, no? Si Herod ngayon ang ruler ng buong Palestina. So nagdesisyon siya na ang bawat tao ay kailangang magparehistro doon sa kanilang lupain. So si Joseph ay kailangan pang magbiyahe at si Mary kasi nga hindi naman sila taga roon. Kailangan silang pumunta sa Bethlehem, which is 70 miles away. Napakalayo po niya, no? So they had to travel to register. Now, the birth of Jesus, kapanganakan Jesus Christ. Nung dumating sila sa Bethlehem, si Jose at si Mary, wala silang makitang lugar. So nagdesisyon sila na pumunta na lang doon sa isang stable, no? Sa sibsiban ng mga hayop. At doon nga pinanganak si Jesus at binalot niya si Jesus ng soft strips of cloth at nilagay siya doon sa manger, doon sa pakainan ng mga hayop. So the angels announced His birth to the shepherds in the fields near Bethlehem. Anong sinabi ng shepherd? For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Bata pa lang, ha?
Kakapanganak pa lang, but they were recognized already. And the shepherds found him. Anong ginawa nila? They worship him. Sinamba nila. Di ba sinabi ng Biblia, walang ibang sasambahin maliban sa Diyos? Yun yung sinabi ni Jesus Christ, right? Bakit ang pagsambang ito'y tinanggap? Because Jesus is God. Number 3, who were the men from the east that brought gifts? Sino yung mga taong nagbigay ng gift? The answer para po dyan is the wise men. Hindi po 3 kings, ha? The wise men. Hindi po sila 3, na-recognize lang sila na 3. Maaring dahil nga sa ang binigay nila ay 3 gift. 3 kinds of gift. But they are not exactly 3. Maaring marami sila, no? Maaring marami din sila mga servant na kasama nila. So they told King Herod that they had come to find the king of the Jews. Kaya pumunta sila doon kay King Herod kasi ang akala nila sa palasyong ay papanganak, pero hindi, sa sibsiban pala ay panganak. So these men were led by a miraculous star. Herod jealously sought for Jesus to kill him, but God miraculously warned Joseph to flee to Egypt. So ang plano ni Herod, patayin na lang lahat ng mga bata kasi hindi bumalik yung wise men at nag-inform sa kanya. So after Herod died, Jesus and his family returned to Nazareth, a town in Galilee where Jesus grew up. So lumayas sila Joseph at si Mary, pumunta sa Egypt, at ang nangyari, nung namatay na si Herod, bumalik na sila sa Nazareth. Now, ano palang ibig sabihin ng pangalang Jesus or Emmanuel? Ang ibig sabihin niyan, God is with us. Jesus was actually God manifested in the flesh. 1 Timothy chapter 3 verse 16 sabi doon, for God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman. God did not send someone separate from Himself. Hindi siya nagpadala ng ibang tao o ibang Diyos maliban sa Kanya, kundi siya mismo ang nagpadala sa sarili niya at nagkatawang tao upang palayain ang tao mula sa kasalanan. Now, ano sabi ng Matthew 1:21-23? And she shall bring forth a son, for he shall save his people from their sins. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. Nang ibig sabihin is, God with us. So, God and humanity ay nahiwalay, tama po ba? So, napakataas ng Diyos, perpekto. Ang tao naman ay makasalanan. So, hiwalay-hiwalay talaga. But when Jesus came, He became a mediator. Nasa gitna siya. Who was God in nature and sinless as a man. God and humanity are reconciled. Siya yung naging mediator, tagapagitna ng tao at ng Diyos. No? Jesus, meron siyang dalawang nature. Sometimes, He acted as God. Sometimes, He acted as human. No? Bilang tao, nagugutom siya. Bilang tao, pinanganak siya. Bilang tao, dependent siya sa kanyang mga magulang, sa authority ng kanyang tahanan. Nagugutom siya, nauuhaw, nagtatrabaho siya, napagod, tapos kailangan niya ring magpahinga. Pumasok din siya sa school, no? As a Jewish boy. He is member of the family. Meron din siyang 4 brothers and at least 2 sisters, no? Marami sila. Kasi nanganak nga si Mary after ng kapanganakan niya. So, hindi nanatiling virgin si Mary. So, yung word na Virgin Mary, hindi yung totoo. Naging Virgin Mary siya during the time that Jesus was yet unborn. But afterwards, meron pong kapatid si Jesus Christ, at least 4, no? 4 na kapatid and at least 2 sisters. So, kasama siya doon sa isang pamilya. Sumasama siya sa feast, sa sacrifices and offering. Naunawaan niya yung sakit, disappointment, hunger, at na-experience niya ang loneliness and rejection as human. Take note, as human. But as God, He is also able to control the forces of nature, di ba? Pinatigil niya ang ulan. Pinagaling niya lahat ng karamdaman. Binuhay niya ang mga patay. Pinalayas ang masasamang espiritu. Pinatawad ang kasalanan. Kaya nga nagalit yung mga Pharisee sa kanya. Bakit ka nagpapatawad ng kasalanan? Diyos ka ba? Kaya sabi ni Jesus Christ, oo nga, Diyos lang ang pwede magpatawad ng kasalanan. Diyos ako eh. No? Kaya nagalit ang mga tao sa kanya, pumulot sila ng bato at pilit siyang patayin. Hindi lang siya part of God. He was not merely a part of God or a separate person from God. He was all that God in human form. Kaya nga po ang dahilan bakit ipinako si Jesus Christ sa krus, kasi nga abomination daw. Bakit? You claim to be God. Nag-claim ka na Diyos na meron lang iisang Diyos. Yun yung kuan nila, hindi nila matanggap that Jesus, the Messiah, is also God Himself.
Yun ang hindi matanggap ng mga Pharisees, kaya siya ipinako sa krus. Kaya dahil daw sa abomination ang kasalanan. Ibig sabihin, abomination is kasuklam-suklam na kasalanan na akunin mong ikaw ay Diyos samantalang ikaw ay tao lang. Ganon, kasuklam-suklam. Kaya siya po ay pilit nilang ipapatay. So God is a spirit, and they that worship Him must worship in a spirit and in truth. Because God is a spirit, He doesn't have a human form. So kailangan niyang magkatawang tao. So God is everywhere, all-knowing, all-powerful. Kaya niyang gawin lahat. He is a great God, a creator, but He became a flesh. He called this flesh His Son and live among humanity. Tinawag itong flesh na ito as His Son. No? So Jesus Christ was God in the flesh. In Him dwelt all the fullness of the Godhead bodily. Colossians chapter 2 verse 9. Ang buong pagka-Diyos ay nasa kay Jesus Christ. Yun po yung sagot sa number 3 dyan sa notebook o sa booklet ninyo. So God, who is a spirit, ay pinili na magmanifest sa tao as a Father, in the Son, and as the Holy Spirit or Holy Ghost. So as the Father, He is a God of Creator, the maker of all things. So bilang anak, He became our Savior and Redeemer. As a Holy Ghost, He is a regenerator and a comforter who dwells in our heart and gives us spiritual life. So God does not exist in three separate persons. God is only one. Isang Diyos lang siya, and He is not separate person. Actually, hindi lang siya nagmamanifest into three. Marami pa siya, no? He is the lily of the valley, the rose of Sharon, the deliverer, the Alpha and Omega. He is also Jehovah Jireh, Jehovah Jisi, Jehovah Shedkino. He is the great I am, the God of Abraham. Marami siyang title na binibitbit. Hindi lang po Father, Son, and Holy Spirit. Pero tayo po ay nakatali doon sa konseptong tatlo lang, Father, Son, and Spirit. But actually, God manifested in different forms. The childhood of Jesus tayo. Patuloy tayo, no? I hope nasundan niyo po ako. Medyo mahaba-haba po ang discussion na ito. So the Bible does not tell us that a great deal about Jesus' early life. Luke 2:40 records that the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and grace of God was upon him. So, lumaki siya as an ordinary man. Ang isa lang sa mga incident na nakita natin, walang mag-anong incident sa buhay ni Jesus Christ na nabanggit sa Bible, pero isa sa mga incident doon ay yung 12 years old po siya, no? Na part sa custom nila, pupunta sila doon sa Jerusalem for the Passover, kaya lang si Jesus ay nawala. Kaya bumalik si Mary at si Joseph, hinanap nila, nakita nila si Jesus Christ, nasumpungan nila sa templo, nakikipag-usap doon sa mga matatalinong tao, mga religious leaders, at yung mga teachers na amazed dahil nga doon sa dunong ni Jesus Christ. Sa sobrang galit ni Mary, nung nakita niya sa templo, pinagalitan niya si Jesus Christ, no? Siyempre, ina ka ba naman? Pag ina ka at nawala yung anak mo, galit na galit ka, di ba? But Jesus answered them at sinabi niya, "How is it that ye sought me?" Luke chapter 2 verse 49. Sana nasundan niyo po ako. Luke chapter 2 verse 49. Ito po yung sagot, no? "How is it that ye sought me? Yes ye not that I must be about my Father's business." Sabi niya, I am doing my Father's business. So at the age of 12, alam na ni Jesus Christ yung unique mission niya, His Father's business. Yun yung pinaka-importante sa buhay niya. But even though alam ni Jesus Christ yan, nirespeto niya pa rin yung earthly parents niya, no? Luke chapter 2 verse 51, mababasa natin. "And he went down with them and came to Nazareth and was subject unto them. But his mother keep all these things in her heart." Tingnan nyo, si Jesus Christ mismo ay naging subject sa kanyang earthly parents. So obedience was a trait that characterized Jesus' earthly life. Kung makikita natin, pinakita ni Jesus Christ na naging masunurin siya. Hebrews chapter 5 verse 8, "Though he were a son, yet learned to be obedience by the things which he suffered." So Jesus humbled himself and become obedient even unto death. Naging masunurin siya. Maging sa kamatayan. Yun yung pinakamatindi doon, no? Naging masunurin siya, maging sa kamatayan. So in order for the ministry of Jesus to be effective, kailangan niya kasing magkatawang tao. So kailangan niya maging effective. Tama po ba?
So, kailangan po ni Jesus Christ na maging effective para sa kanyang gawain, no? So, sa kanyang katungkulan. So, kailangan niyang magkatawang tao nang sa ganun ay matupad niya yung trabaho niya. So, anong nangyari? He did not live a sheltered, cloistered life in which he never faced temptation or adversity. He was tempted in all points. Yun ang sabi ng Hebrews chapter 4, verse 15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but he was in all points tempted like as we are, yet without sin. Kung anong temptation na naranasan natin ngayon, si Jesus Christ din po ay nakakaranas ng ganong klaseng temptation. So he was exposed to every temptation, no? Kahit anong temptation na naranasan natin, he was also tempted for that, but without sin. At sinabi niya, kung nalampasan niya man yun, I know that we will also pass this kind of temptation because God is with us. Patapos po tayo sa ating conclusion, no? Jesus had every right to come into the world brandishing a sword of judgment. Humanity had fallen deeper and deeper into sin. Who could have blamed God if he had completely wiped humanity from the face of the earth? He could have created another race of people to serve him. Instead, God chose to come with eyes of love and hands of mercy to elevate humanity from their fallen state. Kung titingnan natin, kaya ni Jesus Christ na dumating dito at patayin lahat ng tao, maglagay ng judgment. But he never did it. What he did is, he looked on us with the eyes of love. Binigyan tayo ng pagkakataon. Pumunta siya rito to extend his mercy towards the fallen nation or the fallen people. Because God loves us so much. Sana po may nakuha tayo sa umagang ito sa ating pag-aaral. Patuloy tayo sa ating buong linggo ngayon. I hope po na ito po ang gagawin natin. I-memorize po natin ang John 3:16. Napakadali lang po na memorize, no? Tapos i-review nyo po yung mga memory verse natin. Patuloy po kayong makinig sa Panginoon sa ating listening room time guide. Habang makikinig sa Diyos, sagutan nyo po yung ano ang nireveal ng Diyos sa inyo. Tapos ano ang gustong iparating ng Diyos patungkol sa pamumuhay Kristiyano. Tapos ano ang gusto ng Diyos na gawin mo. At lastly, as you learn from the childhood of Jesus, ask God to help you live your life in submission to His will. Sabihin niyo, Lord, I want to become submissive to your will. So pray also for this, no? That you will become submissive to the will of God. God bless po at magandang umaga.